Patrick, parang ang tamlay mo ngayon. May problema ka ba? Wala nga, may iniisip lang. Sus, baka sa girlfriend mo yan, no? Nag-away kayo, no? Hindi by the way, ma, tsaka dad, pwede ba yung makausap? Oo naman na. Ano yun? Ano ba yung bumabagabag sa isip mo na? Parang ang lalim naman yan Pa, gusto ko na umalis. Gusto kong magsarili. Gusto ko humanap ng trabaho. Magtayo ng negosyo. Yung magpapatunayan ko na kaya kong sarili ko. Ha? Seryoso ka ba talaga dyan? Patrick, anak, seryoso ka ba? Hindi madali ang buhay sa labas. At saka dito, may katulong ka. Doon, ikaw lang mag-isa. Ma, lagi niyo na sinasabi yan, na mahirap, delikado. Wala ba kayong tiwala sa akin? Gusto ko lang naman subukan. Alam kong kaya ko. Pati, ako na to. Habang buhay na lang ba ako aasa sa inyo? Na. Naiintindihan ko yung gusto mo. Pero ang gusto ko lang naman malaman mo, mahirap talaga sa labas. Magkasakit ka nga lang, walang mag-aaruga sa'yo doon. Alam ko yun pa. Pero hindi naman ako bata pa. Gusto kong matuto sa sarili kong paraan. Gusto kong patunayan na kaya ko sarili ko. Hindi ako na nakaasa sa inyo. Bro, kung yan talagang gusto mo, supportado naman kami. Kaso, huwag mong kakalimutan si mama at papa. Kasi nga nandito kami. At wala kang dapat patunayan. Ito yung gusto kong gawin. Gusto ko lumabas ng comfort zone ko. Isa pa, Dad. Gusto ko na makuha yung part ng mana ko. Ha? Seryoso ka ba talaga dyan? Grabe hiningi mo. Bakit hindi? May karapatan ako sa mana ko. Sige na, kung ano yung desisyon mo sa buhay mo ngayon, hindi kita pipigilan. Pero alalahanin mong may bahay ka pa rin mauuwian ha. Thanks, Dad. Wonder, kapag ako sa'yo na kaya ko tumayo sa sarili kong pa. Natahimik ang buong tahanan pagkatapos ng sinsinang usapan. Malungkot, walang sigla. Umaasa na mabago pa ng anak ang kanyang pasya. Nagdesisyon na nga ang pangalawang anak. Buo ang kanyang loob at nang ibinigay sa kanya ang pamanang handog ng kanilang ama, hindi na siya lumingon ba. Iniwan na ang tahanang naghubog sa kanya. At ito na nga ang simula ng malayang pamumuhay ng pangalawang anak. Ang nasa isip niya ay madaling tumayo sa sariling mga paa. Tulog sa umaga, madalas ay lumalabas at nagliliwaliw sa gabi. Nag-aaksaya ng oras sa mga walang kabuluhang gawain. Nilunod ang sarili sa bisyo at sugal. Nasanay sa luho at kalayaan, inakalang ang kanyang pera ay walang katapusan. Hanggang sa unting nawalan. Oh bro, ano? Di ba tayo mamaya? Di mo na, pre. By the way, may extra cash ka ba, pre? Snowbus na kasi ako ngayon eh. Sorry bro, busy ako ngayon. Pre. Tawagan kita later. Bakit ba nangyayari sa akin to? Bakit ba ako umawag sa ganito? Tama nga sila, Dad. Mahirap ang mag-isa. Sana nakinig na lang ako. Sana hindi na ako umalis. Sana hindi na lang ako sumaway sa magulang ko. Lord, kabayan niyo po ako. Pagkatapos ng matinding pagdurusa at pagtanto ng pangalawang anak ang kanyang mga pagkakamali, wala nang natira sa kanya. Pera, kaibigan at dangay. Ngunit sa kabila ng lahat, nanaig sa kanya puso ang pagnanais na makabalik. Sa tahanan minsan na siyang tinalikuran.
Patrick? Anak? Anong nangyari sa'yo? Ma, sorry, ngayon lang ako nakabalik. Alam ko nagkamali ako. Iniwan kasi ako ng mga kaibigan ko eh. Tapos yung pera na binigay niya sa akin, wala na. Sana welcome pa ako dito. Anak, hindi mo kailangan magdalawang isip na bumalik dito. Kasi anak ka namin. Hindi? Sino yan? Oh, Patrick, anak, nandito ka na pala? Sorry pa. Nadala ko ng kayabangan ko. Sana napatawad mo. Naku na, ang mga ganyan, hindi masyadong iniisip. Hindi ka na, pumasok ka na dito at masyadong malamig dyan sa labas. Yun, pumasok na kayo. Pa, ano yun? Ganun na ba kadali ulit tanggapin si Patrick? Matapos niyang maglayas, magyabang. Yun. Na, pasensya na kung ganyan yung nararamdaman mo, pero umuwi na yung kapatid mo eh. Biyaya yan ng Diyos na binigay sa atin. Kaya alam mo, imbis na magalit ka sa kanya, imbis na magalit ka sa akin, alam mo, batiin mo na lang yung kapatid mo doon. Sige, paawa mo na. Friend. Lulis ka ta. Kamusta ka naman? Buti bumalik ka. Ops lang. Salamat, kuya, na tinanggap niyo ulit ako sa bahay na to. At sa gabing iyon, muling nabuo ang pamilyang minsan nagkawatak. Ang anak na naligaw, ngayon ay natutong mapagkumaba. At sa puso ng bawat isa, muling nanumbalik ang pag-ibig at kapatawaran. Ang kwentong ito ay tungkol sa pangalawang anak na si Patrick. Humiling siya ng kanyang mana upang mamuhay na mag-isa sa kabila ng babala ng mga magulang. Ginugol niya ang oras at pera sa pagsusugal hanggang sa maubos ito at naranasan niya ang gutom at kahirapan. Sa pagsisisi, bumalik siya sa kanilang tahanan at buong tinanggap at pinatawan ng kanyang pamilya. Natutunan niya ang halaga ng kapatawaran at ng pagkakaroon ng buong pamilya. Gaano man tayo lumayo, gaano man karami ating pagkakamali, meron tayong pagkakataong magsisi, magpasya at magbalik. Ang taanan ay hindi lamang isang lugar. Ito ay pagmamahal na kayang tanggapin ka kahit gaano ka pa naging ligaw.